O yan, sige, ibahin na ho natin ang topic. Pumunta na ho tayo dito kay Promil Kid, mga kababayan. Naku, ito ha, meron akong nakitang balita. At tingin ko ho ay kayo din, hindi din kayo maniniwala. Ano, tingin ko kayo din ho hindi maniniwala, mga kababayan. Dito sa sinabi ni Promil Kid na yung ombudsman daw po, mga kababayan, o yung staff ng ombudsman ay nag-apologize daw po dito kay Promil Kid. Ayan sinasabi, Lebiste claims ombudsman staff apologize for inaccurate video statement, mga kababayan. Maniniwala ba kayo diyan? No? Kasi eto pa lang mga kababayan, yung mga pagsalita-salita 'pag nilibot na ho yata ni Leandro Lebiste, um, yung buong mga kababayan, mga bossing, 'no, yung buong mga network ko, pati mga vlogger, pati Net25 linahat na ho. Para makilala siya doon sa hinahangad niya na maging senador siya, 'no? Tsaka siguro pagganti na din dahil nga ang sinasabi, pinapasara yung kanyang solar o dahil 2% lang ang natugunan, mga kababayan. Sinabi ho kasi mga boss chief sir ng ombudsman na yung mga salaysay at yung mga dokumento ni Lebiste ay hindi naman po inilabas lahat. Kumbaga partial lang ho, 'no? Yung tipo bang mapapaisip po tayo mga boss chief sir na, um, sandali lang, 'no? Meron bang mga itinatago itong si Lebiste at meron bang yung mapapaisip kang ganyan, 'no? Kasi mga bossing, sa umpisa pa lang, sa lahat ng mga interview niya, itong mga linalabas niya, pahapyaw-hapyaw lang. Ngayon iisipin mo, baka naman sa sobrang tagal na hawak ito ni Lebiste, may dinagdag na siya at may binawas na siya. Yes, dagdag bawas. Dagdag yung mga galit nilang mga, kalaban sa politika at bawas naman doon sa mga, um, doon sa mga kaano niya, kaalyado niya. Biruin niyo mga bossing, 4 na buwan niya ng hawak. Hmm, yun nga ang sinasabi ng mga DDS. 'Di ba, di parang niyo lang pinatunayan na kung inagaw talaga ni Lebiste yung Cabral file, talagang kay Cabral yan. Oo, kanya. Pero ang tanong dito, bakit ngayon lang? Bakit hinintay pang matigok, hinintay pang matiyugi si Yusek Cabral? Hindi kaya ang tanong natin hindi kaya may kinalaman dito si Lebiste sa pagkamatay ni Cabral? Dahil ho mga kababayan, kumbaga kapagka iningay niya ito habang buhay si Yusek Cabral, malalaman ni Yusek Cabral na, sandali lang, hindi naman yan yung nakasaad doon sa aking, mga dokumento, 'no? Bakit ganyan, dinagdagan ninyo yung mga pangalan o bakit ganyan tinanggal ninyo yung mga kaalyado, may magsasalitang buhay na tao. Siguro 'no, ako ho ay hindi sigurado 'no, kumbaga malawak lang po ang pag-iisip natin, masyado lang tayong, um, mapag-isip ho mga kababayan kasi 'pag kinonek-konek mo posible, Hindi kaya itong si Leviste, may kinalaman doon sa pagkamatay ni Yusek Cabral para kapagka, inilatag na nila yung dinagdag bawas di umano 'no, ni Lebiste, wala ng kukudaho, "Oy hindi totoo yan, kulang yan, ganito, ganyan." Wala ng kukuda, 'di ho ba? Ngayon sinasabi niya naman may nag-sorry o may humingi ng apologize sa kanya kasi nga daw, inaccurate daw yung bidyong inilabas ni Miko Labano. Hindi naman ho magsasalita yang mga yan kung hindi totoo na kulang-kulang yung kanyang isinumite at pinasa ho, mga bossing. Alam naman natin ang Department of Justice, 'no, alam naman po natin ang Ombudsman, lahat gusto nakalabas yan, lahat gusto nakalantad ho yan, mga bossing. Hindi ho uubra kay Boying Remulla yung kulang-kulang. Yan nga po yung ginugusto sa kanya ng mamamayang Pilipino, Kasi po yung dating ombudsman na si Martirez ho, mga bossing, allows. Yung dating ombudsman na si Martirez, nakakalungkot. Pero ang tahimik po at diyan nga daw po nag-uumpisa at lumalala ang korapsyon kapagka ang ombudsman ay hindi kumikilos
at tahimik, sabi ho mga bossing, 'di ba? Pero ito mag-a-apologize yung staff ng ombudsman, 'di ho ako naniniwala dito. Ako'y mas naniniwala doon sa ombudsman na kulang po talaga ang isinumite nitong si Leandro Lebiste. Ngayon ho mga kababayan, eto ang tanong. Sinasabi dito ni Lebiste, mukhang pag-atras na po 'to at takot na din ho mga bossing, 'no? Leandro Legarda Lebiste o Triple L. Pasasalamat sa mga nananawagang isapubliko ang imbestigahan ang Cabral Files. Naku, kung yan ang gagamitin na Cabral Files, yung sa iyo kahit pa sabihin pa ni Magalong na, "Oh, meron din akong kopya niyan," para lang, tumibay yung kopya mo na hindi dagdag bawas. Hindi pa din gagamitin yan, 'di ba? Sabi dito, "Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nananawagan sa na isapubliko ang investigasyon o at imbestigahan ang nilalaman ng Cabral Files. Kabilang dito ang ating ginagalang na si Senate President pro tempore Ping Lacson." Oh, hinahamon na nga siya. Tagalo, buong Pilipinas hinahamon siya pero nagtuturo, "Hoy, ikaw na lang maglabas. Hoy, si Secretary Vince Dizon." Hindi boss, inumpisahan mo, ikaw yung nag-ano niyan, tapos biglang turo. Nasaan yung katapangan dun? Nasaan yung sinasabi mo, "Para sa bayan, ang buhay ko po ay inaalay ko." Nasaan yun? Wala. Di 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 ho ba? Oh, nasaan ang katapangan dun? Wala. Ang buhay ko ay inaalay ko, Cabral Files, ganito, ganyan. Tapos gusto mo nagtuturo ka, iba yung maglalantad, iba yung maglalabas. Ano yun? Kengkoy ang tawag dun. Oh, kabilang dito ang ating iginagalang na si Senate President pro tempore Ping Lacson na nakakuha rin ng kopya ng mga files at House Senior Deputy Minority Leader Egay Erice na naghain ng resolusyon. Sandali, isingit ko lang yung sinasabi niya. Yung Christmas bonus naman na 2 million ho mga kababayan. Ultimo yung mga minority ano sabi, "Ay hindi naman gano'n, mali naman yung sinasabi nitong si Lebiste, eh." Nung kaharap po si Erice mga kababayan, sinabi, hindi naman sa gano'n, hindi naman kumbaga mali yung biglang kambyo itong si Leandro Lebiste, doon sa kanyang sinasabi na 2 million na Christmas bonus daw. Wala, parang papansin lang ho talaga. Dahil sa dami ng mga taga-DPWH, ombudsman, iba pang mga opisyal, pati na rin mga media na may kopya ng files na ito, masasabi kong lalabas ang buo nilalaman ng mga files. Para sa mga nasasaktan sa aking mga binubunyag, huwag po kayong mag-alala. Mananahimik po ako tungkol dito simula Enero 1. Ba't biglang natakot? Maliban na lang kung may mga bagay na kailangan kong tugunan. Bakit biglang gano'n? May parang pag-atras. No, ine-expect na sa'yo na ilalabas mo. Bakit biglang gano'n? Baka naman may nabasa ka. Baka naman merong, mabigat na kakampi ninyo kaya biglang, "Oh, iba na lang po ang maglabas, hindi na lang po ako." 'Di ho ba? Kaya biglang gano'n po, yung si Promil Kid. Ngayon napatunayan na totoo na ang mga files na ito, wala pang pagpapatunay diyan, 'no? Dahil po halos 3 hanggang 4 na buwan ho na hawak ni Lebiste. Kung para ho sa atin mga bossing, siyempre ang iisipin natin diyan baka tinampered na 'yan, 'no? Contaminated na 'yan ng kung ano-anong mga imbes na 13 pahina 'yan, naging 15 dinagdagan. Oh, 'di po ba? Or tinanggal yung mga kasapakat, yung mga kakampi niya. Ngayon siguro hirap na siya, naku, may mga mabibigat na mga pangalan dito na mga kakampi namin sa pulitika na anak nung aming nung nag-ano sa'kin, ano tawag dun, nung sandali ho, nung nag-training sa'kin. Oh, naku, ayoko na. Ba't biglang gano'n? Biglang kaba, may takot? Hindi ho kaya dahil dito mga kababayan, ayan, pasasalamat sa nananawagan isapubliko. Ako po ay nagpapasalamat, parehas lang 'to nung mananahimik po ako tungkol dito simula Enero 1 maliban na lang kung
um, may mga bagay na kailangan kong tugunan. Ngayong napatunayan na totoo ang mga files, ipapaubaya ko sa mga veterano na sa Kongreso at Senado 2026 sa pamumuno ng mga investigasyon. Hindi maaaring questionin at tunay na makararating sa katotohanan. Biglang tiklop, biglang turo ng iba. Bakit ho kaya mga kababayan? Ano kaya ang dahilan? Hindi ho kaya dahil dito? Hindi ho kaya ito ang dahilan mga bossing, Chief Amo Sir? Ang nakita ko balita ng ABS-CBN 'no, Representative Leviste napaluha sa kanyang press release at sinabing isa si Paulo Duterte sa mga big fish ng flood control anomaly. Chineck ko ho ito mga kababayan, 'no, chineck ko at meron pong ibang mga nagpo-post na nga din po nito, mga bossing, ayan, 'no. Ngayon, I'm not sure kung 100% na talagang ibinalita ho ito o hindi, pero baka dahil dito kaya po biglang medyo urong yagbols na ho si congressman. Biglang takot na, "Oy, iba na lang po. Hahayaan ko na po dun sa ibang mga congressman o ibang mga senador ang maglantad ng mga 'yan." Baka dahil kay Pulong Duterte. Kabado. Bakit? Eh, nag-training siya sa ama niyan, eh. Checkmate si Pulong, laglagan na ng mga sindikato. Oh, tiyak ito kasi kaalyado na niya mismo. Baka kaya biglang sinasabi, biglang umuurong na, hahayaan ko na sila na lang po ang maglabas. Baka dahil po diyan, 'no? Pero kahit kahit ano pa man ho, yung hawak ni Leviste mga boss chief amo sir, wala na 'yan. Para ho sa akin kontaminado na ho 'yan. May dagdag o bawas na po 'yan mga bossing, 'no? Wala pala, urong yagbols pala, eh. Biglang ano, biglang turo na sa iba, yan po si Vince Dizon ganyan, siya po magpapatunay et cetera ng mga ganyan. Sabi ni Secretary Vince Dizon, wala po akong ino-authenticate na ganyan. Tapos meron pa doon sa Cabral file niya, doon sa Cabral na ano niya, ano po, patay na. Oh, biruin niyo, may mga insertion daw ho pero mga patay na. Paano Bet2 2022 patay na tapos doon sa kanyang insertion, eh, buhay na may insertion, anak ng tokwa na 'di halata na ginugunggong lang kayo, hmm. Tapos isa pa, yung kay ano naman, huli din mga DDS, uy, inan 'tong mga DDS ang bobobo, eh. Huli yung kay ano, kay Terry Redon, 150 million daw ang insertion ni Terry Redon. Ano, sinagot siya ni Terry Redon, "Eh, boss saglit lang, napakasinungaling mo naman. Ngayon pa lang ako naging congressman ulit, 'no? Yang mga insertion et cetera na mga ganyan, 2024 ginagawa tapos sasabihin mo ako meron, eh, 2025 ng Hulyo ako naging, congressman ulit." Oh, wala. Isa, dalawa, tatlo na pagsisinungaling, 'di ho ba, mga bossing? Dun pa nga lang sa una, eh. Sa una pa lang ho, isang beses na magsinungaling, wala na 'yan. Dumalawa, tumatlo pa. O ngayon ayawan na daw ho. Hindi na daw siya makikialam dun. Hahayaan niya na lang yung mga veterinaryong mga kongresista at mga veterinaryong mga senador daw ho ang maglabas. Baka dahil dito, napa-stop na siya, natakot dahil malalabas niya yung pangalan ni Boss Pulong, Boy AKA Boy Saksak. Oh, 'di ho ba? Mga bossing, huling-huli po ang mga kilusan at mga galawan nitong mga DDS na 'to. Siguro ho, sa mga susunod na mga panahon ho, mga kababayan, eh, basura na lang po itong si Leviste doon sa mga DDS. Kagaya po ni Meow Meow, oh. Si Meow Meow nasaan ngayon? Hinahangaan pa ba ng mga DDS? Wala na, hindi na pinapansin. Lubog na dahil po hilaw yung mga paninira, hilaw yung mga kilusan ho, mga bossing. Hmm, susunod niyan magagalit na din po ang mga DDS. Oh, dahil dito, oh, dahil diyan sa sinabi na ano, Leviste napaluha sa kanyang press release, sinabi si Pulong Duterte. Kung totoo man ho ito, 'no, sinabi si Pulong Duterte isa sa mga big fish ng flood control anomaly. Ida-dump na din ho ng mga DDS yan, eh, ayaw po ng mga DDS mga kababayan
yung nadadawit po yung mga Duterte sa mga ganito, hindi po nila tinatanggap yun. Ganyan po kasarado ang mga utak ng mga DDS, mga boss.